Hi mga ka-stars! Pasensya na ngayon lang ulit kami nakapag-upload ng video. Don't worry, tutuloy-tuloy na talaga namin to. Ngayong araw nga pala ang first day of school ni Stella since galing kami sa long weekend dahil sa holiday. Itong batang to actually marunong na talaga siyang gumawa para sa sarili niya. Siya na ang naliligo, siya na ang nagkakabit ng medyas niya at nagsasapato sa sarili niya. Ginagawa ko na lang minsan sa kanya kapag kailangan niya ng tulong sa uniform niya at sa pagpupusod niya. At syempre kami na rin yung tumutulong maghain para sa breakfast niya since kami naman yung nagde-decide kung ano yung kakainin niya. Marunong na talaga siyang gumawa ng mga simpleng gawaing bahay o ng mga simpleng gawain para sa sarili niya. Actually, siya na din madalas yung gumagawa ng mga assignments niya. Kapag kadating niya galing sa school, siya na yung nagkukusang magsabi na may assignment siya. Sa mga oras na 'to, nagpupusod lang ako sa kanya. Madalas na ginagawa kong pusod sa kanya, tinitirintas ko lang yung dalawang gilid ng buhok niya para mas maayos at malinis siyang tingnan. By the way, si Stella nga pala or si Ate Stella ay grade 2 pa lamang. Siya ay magna-9 na sa darating na December. Pero kung makikita niyo siya sa personal, sobrang laki niyang babae. Maputi, makinis, kaya lagi siyang napapagkama ng rich kids ng mga mother ng kaklase niya. May time na ayaw niya ng pinupusod siya, gusto niya siya na lang yung nagde-decide ng mga pusod na gusto niya para sa sarili niya. Pero ako, makulit din akong tita. Gusto ko palagi din ako yung nagpupusod sa kanya para ba malinis siyang tingnan sa school nang hindi kumakalat yung mga buhok sa mukha niya kapag nagsusulat siya o kaya nagbabasa siya. Masipag tong mag-aral si Ate Stella, no? Actually, ayaw niyan uma-absent sa school, lalo na kapag wala lang din naman siyang gagawin sa bahay. Pag-uwi niya naman galing sa school, ang ginagawa niyan, kakain lang ng lunch, gagawin yung assignment, tapos tutulungan niya na kami mag-alaga sa kapatid niyang si Serapin. Kung itatanong niyo kung nag-gadgets pa si Ate Stella, yes po, nanonood po siya ng TV before siya mag-phone time or after ng mga gawain niya sa bahay. At syempre, inoorasan namin siya ni Daddy Nico sa mga pagpo-phone time niya. Kasi syempre, bawal din yung masyadong babad sa gadgets ang mata ng mga bata dahil nakakalabo. Lalo na pagdating sa mga ganyang edad, madaling lumabo ang mga mata ng mga bata. Kaya habang bata pa lang sila, mini-make sure namin na hindi mai-immune sa gadgets at matututo agad sa mga gawaing bahay. Dito naman sa part na to, ang ginagawa niya lang ay nagme-medyas. Tuwang-tuwa pa yan, ang dami niya pang dinadaldal, nagme-medyas lang yan. Alam mo yung para kaming mga baliw, natawa lang kami ng tawa. Tapos nagbibiruan pa kami habang may oras pa. After nyan, kakain na siya. Nag-prepare lang siya ng breakfast niya na pandesal dahil may masarap siyang palaman. Nung nakapasok na si Ate Stella, ang ginagawa ko naman ay naglilinis na ako ng bahay. Sa mga oras na yan, tulog pa talaga si Serapin. Actually, 7 na niyan ng umaga. Hindi ako sanay na tinatanghali ng gising si Serapin dahil madalas, alas 6 pa lang yan o marinig pa lang yan na naglalakad na yung ate niya, nagigising na yan. Hindi naman sila mahirap alagaan dahil si Stella naaasahan na nga sa bahay. Kaya may time na siya na din yung tumitingin-tingin kay Serapin. Pero syempre, kailangan pa rin namin na tingnan-tingnan sila pareho dahil pareho pa silang bata. Sabi nila mahirap daw kapag may baby at toddler sa paligid mo. Pero para sa akin hindi. Dahil nakakakilos pa rin ako. Hindi kasi sila mahirap alagaan, alam mo yun. Si Baby Serapin, buksan lang yung TV at i-play lang yung Cocomelon. Manonood lang yan, nakastay put lang siya sa bed. Si Stella naman, may time na pinagpo-phone time namin siya habang nanonood si Serapin. May pa-commercial pa talaga si Stella dyan. Kaya nakakapagligpit din ako ng bahay, lalo na kapag kagabi at yung mga oras na tulog pa sila sa umaga. Nagagawa ko yung mga gawaing bahay, kaya hindi rin kami natatambakan ng ligpitin sa bahay. May mga time lang na sobrang kalat talaga dahil nagtatrabaho din kami ni Daddy Nico at hindi namin kayang i-handle. Minsan yung mga gawaing bahay, lalo na kapag puyat na puyat at walang nagbabantay kay Sepi. Wala din naman masyadong linisin dito sa bahay namin dahil sobrang liit lang nito. Kung sobrang kalat pa nito, ay ewan ko na lang talaga.
Actually, wala naman talagang masyadong hugasin dapat diyan. Nagkaroon lang kami ng bisita at nagkasayahan lang nung nakaraang gabi, kaya may mga natirang konting hugasin. Sa part naman na 'to, makikita niyo diyan tulog pa talaga si Serapine. Pinagpapalit ko lang yung mga electric fan dahil nung nakaraang gabi ginamit namin 'yan at pinagpalit-palit namin yung electric fan. Talagang yung electric fan na yang puti, sa kwarto talaga yan nakalagay. Itong part na 'to, tinutupi ko na lang yung mga pinagamitan namin na kumot. At pinapagpagan lang ng konti yung sapin namin. Ito na nga si ate yung Serapine, tulog na tulog pa, mag-aalas 9 na sa mga oras na yan. Madalang yan tanghaliin ng gising, kapag late lang talaga siya nakatulog. Ito nga pala ay nung nakaraang araw na bumisita kami sa SM North. Kasi nag-try kaming tumingin-tingin ng bagong cellphone ni Daddy Nico dahil sobrang bagal niya ng lumang cellphone niya. Kasama namin si Baby Serapine. Si Ate Stella hindi namin kasama dito dahil nandoon siya sa poder ng mami niya, which is kasama niya ang mga tito at tita niya at yung mga pinsan niya. Guys, inform niyo ako kung bawal tayo mag-tag ng mga brands. Hindi pa talaga ako familiar sa mga ganitong klaseng vlogging, pero I'm trying my best, kaya help me din kung may mga bawal para hindi tayo ma-restrict ni Meta. At dahil araw-araw nyo na kaming makakasama dito, gusto din namin malaman kung anong mga gusto nyong malaman tungkol sa amin. Siyempre, kung may mga tanong kayo about sa mga personal lifestyle namin, yan lang, paalam!